Mula Luzon, Visayas at Mindanao, lagi kang una sa mga issued impormasyon sa mas pinalakas na unang balita. Sa ngayon po ay Pinsala. Ang mga unang balita. Dahil sa matinding bahang naranasan sa ilang bahagi ng Metro Manila at ilang probinsya dahil sa habagat, tanong ng publiko, anong nangyari sa flood control projects? Alamin ang paliwanag ng Department of Public Works and Highways at Metro Manila Development Authority sa unang balita ni Mark Salazar. Nagkasingilan na naman ang pananagutan sa kaliwat kanang baha sa Metro Manila at karatig lugar nitong weekend. Sabi ng ilan online, flood control projects ano na? Halimbawa sa Malanday at Tumana, bakit bumaha hindi naman umapaw ang Marikina River? Sira pala kasi ang pumping station ng Tumana. may nag-trip daw po na electrical component. Bumibili daw sila ng pyesa na hopefully makabit. Nagpadala na rin po ako ng technical staff para po magtumulong na. Kung merong mga pumalya o magkaroon ng problema kagaya nung nangyari sa may Tumana sa Marikina nung Sabado ng gabi, immediately nakadeploy po ang MMDA pati na rin ang DPWH ng mga mobile pumping stations para siguruhin na mahigop ang tubig na nasa mga kalye. Ang Taft Avenue sa Maynila, laging inaayos pero binabaha pa rin. Sabi ng DPWH, hindi na kaya ng luma at maliliit na drainage sa Taft Avenue ang epekto ng climate change. Lalo't ang ulang ibinuhos ng habagat sa nakalipas na linggo ay pang isang buwang ulan na dapat ayon sa Pag-asa. Naayos na natin yung isang segment doon sa harap ng Santa Isabel College, no? Malapit sa Faura. For next year, nag-submit kami ng proposal for I think a 1.5 billion peso drainage rehabilitation for the entire Taft Avenue. Nagiging way of life na rin ng mga taga-lowland Cavite ang baha. Pamilyar na eksena na ang peligro ng baha sa Kawit, Noveleta, Bacoor at Imus. Wala na raw bang solusyon dito? Talagang kailangan nating pigilan ng pagbaba ng tubig o kontrolin ng pagbaba ng tubig galing sa bundok. No, galing sa mga bundok sa Ternate, galing sa mga bundok hanggang sa Tagaytay, no. So kasi diyan talaga lahat ng bagsak ng tubig. Tapos ang problema, coastal pa 'yan. So both tubig galing sa bundok, tubig galing sa dagat ang kailangan kontrolin natin diyan. So hindi madali ang solusyon. Ang baha naman sa south, gaya ng Las Piñas at Parañaque, ay sanhiraw ng baradong mga waterways doon. Kaya naghihigpit na raw ang MMDA sa mga lumalabag sa easement rule. Isa nga po sa particular na aming nakita, yung sa Las Piñas po, na lumiit po yung ilog dahil po natayuan po ng karsada na sa amin pong opinyon ay nagpapabagal po ng daloy ng tubig na nagiging dahilan po ng pagbaha doon sa low-lying area ng Las Piñas at Parañaque po. Aminado ang MMDA na hindi madali magtanggal ng informal settlers dahil limitado ang relocation sites para sa kanila. Parang si Christy Saludes. Sa sobrang kahirapan, walang ibang espasyo para sa kanya kundi sa ilalim ng Dario Bridge sa EDSA Balintawak. Muntik na nga raw siyang matangay ng bahak sa biglang pagtaas ng tubig sa estero. Ala, mamatay na tayo nito. Sabi ng Diblibuin ko, Lord, kung katapusan ko na, wala na po ako magawa. Kailangan po kunin niyo ako na pabilisan. Ayaw ko nang, di ba, magpalangoy-langoy ka pa dyan. Sabi ng DPWH, nagbunga naman ang mga improvement na ginawa last year sa ilalim ng Oplan kontra baha. Halimbawa, sa G. Araneta Avenue sa Quezon City na napakabilis humupa ng baha nitong weekend. Wala rin daw malawakang pagbahana sa Valenzuela. Na sara natin yung mga gaps, napagana natin yung mga floodgates tsaka yung mga pumping stations, kita kagad ng mga taga-Navotas ang epekto nun. Marami raw plano ang DPWH para sa flood control at hinihingi na raw nila ang budget para rito sa 2027. Ang MMDA naman itinutulak ang isang comprehensive drainage master plan for Metro Manila. Yun na po yung magiging Bible ng lahat, DPWH, MMDA, LGUs, na yun na po yung susundan para maiwasan po yung situation like
meron pong isang LGU na nagpagawa ng malaking drainage only to find out na yung pagtutuluyan noong tubig galing doon sa drainage na yun ay mas maliit kaysa doon sa pinagawa nila. Ito ang unang balita. Mark Salazar, GMA News. Sa mga oras na ito, nasa 15 meters o first alarm ang Marikina River. Ininspeksyon ng MMDA ang Tumana Pumping Station na hindi gumana sa kasagsagan ng masamang panahon. May unang balita live si EJ Gomez. EJ. Ivan, ilang bahay sa Barangay Tumana dito sa Marikina City ang pinasok ng lampas taong baha. Hindi nga raw kasi gumagana ang pumping station ayon sa MMDA na nag-deploy na ng mobile pump para higupin ang tubig mula sa umapaw na creek patungo rito sa Marikina River. Hello guys. Ayan, malalim na talaga. Kanina hanggang dito. Nagmistulang lawa ang kalsadang yan sa Barangay Tumana sa Marikina City kahapon. Mabilis na tumaas ang baha dahil sa umapaw na creek. Ilang residente ang napilitang lumusong sa baha na may kasama pang mga basura. Pagsapit ng hapon, ang baha umabot daw ng lampas tao ayon sa mga residente. Ang pamilya ni Joanne natulog sa ikalawang palapag ng bahay katabi ang mga inakyat nilang gamit. Sa first floor po namin, inabot po hanggang liig po yung tubig. Nagpanik na po ang lahat para pumunta na po sa mga evacuation centers. Bigla pong tumaas bigla ang tubig at matagal po bago humupa. Abot binti naman daw ang baha sa lugar nila Robert. Ang dahilan, ang palyado raw na pumping station. Hindi po pala naka-fully operation yan, kaya po pala hindi napapagana na maayos. Kami yung naano sa baha, ma'am. Kami yung nagsasacrifice. Hirap na hirap po kami dito eh. Ilang araw na nga raw siyang puyat, kakamonitor ng level ng tubig sa creek para malaman kung papasukin muli ng baha ang kanilang bahay. Okay lang po sa aming mag-overtime ako, mamonitor lang yung tubig Marikina. Kasi may bed reader po kami, mahirap mag-akit ng senyor kasi lalo po di na makalakad, paralyzed po. Ito pong kalsadang ito sa Tuazonville 1 na tabi ng Tumana Creek, ang mga bahay inabot ng lampas taong baha. Ang tindahang pong ito, ang baha umabot po sa linyang yan. Humupa naman na po ang baha sa tulong na rin daw ng mobile pump ng MMDA pero pasado 1:00 ng madaling araw ngayon, gutter deep pa rin ang baha. Para maibsan ang baha sa lugar, naglagay ng mobile pump ang MMDA at Marikina City LGU. Ang magdamag na operasyon nito, binisita ni MMDA General Manager Nicolas Torre III kagabi. Mobile pumps, dineploy natin. May 5 tayong maliliit kanina pero hindi pa rin kinakaya. Kaya dineploy natin itong malaki na 1 cubic meter per second. Kailangan nating tulungan itong creek na to na madikant, mailabas, maipump out sa papunta sa Marikina River ang laman nito. Otherwise, mag-spill over ito sa mga kabahayan. Kasunod ng malakas na ulang naranasan sa lungsod kagabi, mas umapaw ang Marikina River. Pasado 11:00 ngayong gabi, mas tumaas yan sa 16.5 meters at nananatili sa ikalawang alarma. Ito pong kinatatayuan ko ay kalsada nitong Marikina River. At dahil umaapaw pa rin itong ilog, malakas ang agos ng tubig, hindi po nadaraanan ng mga residente at motorista itong kalsada. Ivan, samantala binuksan na ang Bayan Access Road at ang Ming Ramos Lane. Yan yung kalsada, no? Dalawang kalsada yan na papalapit or patungo rito sa Marikina River. At kumpara kagabi, itong kinatatayuan ko actually baha ito. Pero ngayon nakikita naman natin wala nang pag-apaw ng tubig mula sa ilog kaya nadadaanan na. May mga nakakalakad na ng mga residente hanggang doon sa walang apaw na tubig, no? At sa mga puntong ito, yung antas ng tubig dito sa Marikina River ay naglalaro sa 14.89 hanggang 15 meters dahil kumpara sa nakalipas na 2 oras, hindi naman na ganong kalakas yung ulan at hindi na siya tuloy-tuloy. Yan ang unang balita mula po dito sa Marikina City. EJ Gomez, GMA News. At kuha na tayo ng update sa paghahakot ng basura na inanod sa Baclaran sa Parañaque. Nagbabalik po si Bam Alegre. Bam! Evan, good morning. Narito pa rin sa isang estero sa Barangay Baclaran sa Parañaque. Itong naipong basura kahit sa sama ng panahon, papakita ko sa inyo ngayon gaano pa siya karami. Pero nabawasan na yan ngayong umaga dahil patuloy na
yung clearing operations. Kung makikita ninyo, may mga nakalusong na mga tao rito sa creek. Yan ay galing sa lokal na pamahalaan at sila ay nangunguna na dito sa pagkolekta ng basura na naipon nga rito sa bahaging ito nung magkaroon ng pag-ulan. Sa mga oras na ito ay narito rin si DPWH Secretary Vince Dizon sa ating likuran at nagsasagawa siya ng inspeksyon dito sa may creek. No? Ongoing yung kanilang assessment dito sa situation. At yung mga heavy machinery naman, makikita ninyo sa ating likuran, ito ay continuous sa operation. May mga nakaabang na dump truck dito para doon kukunin yung mga makukolektang basura. Again, itong mga basura na ito ay mula sa iba't ibang lugar, tinapon ng iba't ibang mga tao, naipon dito dahil sa sama ng panahon ng nakaraang mga araw. At makikita natin dito nung magdamag, nahinto yung clearing operations kaya nagbistulas ang dagat ng basura, pero ngayon ay nabawasan na siya considerably kaya magpapatuloy sa buong maghapon itong clearing operation. Ito ang unang balita mula rito sa Parañaque, Alegre para sa GMA News. Nabalot po ng putik ang bahay at mga gamit ng ilang residente dahil sa baha na dulot ng pag-apaw ng La Mesa Dam sa Quezon City. Ang update doon sa unang balita live ni James Celestin. James, kumusta na ang lagay ng panahon ngayon dyan? Maris, sa lagay ng panahon na hindi na tayo nakakaranas ng pag-ulan kaya abala na sa paglilinis yung ibang mga residente sa kanilang mga bahay. Dito po yan sa Sitio 1 sa Barangay North Fairview sa Quezon City. Humupa ng baha sa Sitio 1 na malapit sa Tulyahan River na naapektuhan ng pag-apaw ng La Mesa Dam. Nalubog sa tubig ang unang palapag ng mga bahay kagabi. Ang iniwan ng baha, putik at ilang basura. Ang ilang residente nagsimula na maglinis ngayong umaga. Kahit naiakyat nila sa ikalawang palapag ang maraming gamit, may ilang pa rin na nabasa sa unang palapag dahil abot bewang ang taas ng tubig. Napuno rin ng putik ang mga gamit. Nagpatupad ng forced evacuation ng barangay kaya mahigit 400 residente ang inilikas. Narito ang bahagi ng panayam sa ilang residente. Kada ulan po, ganyan po. Nangangambo po kami na pasukin po kami ng tubig sa loob. Kaya po kami, maakit po kami sa taas. Malimit po yun. Hanggang dibdib po dito kagabi sa loob. Tapos yung mga ibang gamit namin nabasa. Inanod yung iba. Kaya mga ilang peraso damit lang na iligtas namin. Mabilis kasi yung tubig kagabi. Sobrang hirap po kasi halos taon-taon po talagang nararanasan namin yung pagbaha. Samantala, Maris, karamihan doon sa mga residente ay nananatili pa ngayon sa evacuation center, lalo-lalo na yung mga bata. Pero ang nakita natin na bumalik lamang doon sa kanilang mga bahay ay yung kanilang mga magulang para nga simulan yung paglilinis. At sinasabi ng ibang mga residente kahit naiakyat nga nila yung kanilang mga appliances sa ikalawang palapag ng kanilang mga bahay at sanay na sila sa ganito mga pagbaha dahil ilang metro lamang yung layo ng Tulyahan River ay nabasa pa rin yung mga gamit na nasa unang palapag. Yung manilitas mula po dito sa Quezon City, James Agustin, GMA News. Kabi-kabilang pagbaha ang naranasan sa iba't ibang lungsod at bayan ng La Union dahil sa epekto ng hanging habagat. Sa bayan ng Luna, apektado ang kabuhayan ng daan-daang magsasaka dahil sa umapaw na irrigation canal. At may unang balita live si Jasmine Gabriel Galvan ng GMA Regional TV. Jasmine? Susan, ngayong umaga ay mas maayos na ang lagay ng panahon kumpara sa nakalipas na mga araw. Pero sa kabila niyan ay lubog pa rin sa bahang ilang kabahayan dito sa Luna, La Union. Gaya na lamang sa aking kinaroroonan sa may Barangay Rimos 5 kung saan sa aking likuran makikita natin yung mga kabahayan na lubog pa rin sa baha. Hanggang bewang yan ng mga residente. At ayon sa mga residente, pahirap na raw sa kanila yung ilang araw ng baha. Pero kung magtutuloy-tuloy daw ang magandang panahon, possible na sa loob ng 2 araw ay huhupa na rin yung baha. Samantala, ngayong umaga ay tuloy-tuloy yung gagawing pag-iikot at assessment ng Department of Agriculture sa mga iba't ibang bayan para makita kung gaano nga ba kalawak ang danyo sa sektor ng agrikultura. Umapaw ang irrigation canal sa bahagi ng Luna, La Union na lubog sa baha ang mga tanim palay. Dahil sa tuloy-tuloy na ulan, apektado na ang kabuhayan ng daan-daang magsasaka sa probinsya. Sa assessment ng provincial government, aabot sa mahigit 54 million pesos ang danyo sa agrikultura. Pinaka-apektado ang mga tanim-palay at high-value crops. Mag-iisang linggo na rin nalubog sa baha ang ilang kabayan sa Luna. Abot bewang pa ang baha sa ilang lugar. Di pa bumababa, ma'am. Ito, pagbaha, nagbabakwit kami. Kasi lubog pa rin yung bahay namin eh. Baka sa Huwebes, kung titigil na yung ulan, saka na kami babalik.
Binabahari ng ilang kalsada. Gagamit daw ng water pump ang LGU para limasin ang baha. Yung mga flooded na houses po, kasama po natin yung mga engineering, we will conduct survey po may o roving kung anong pwede namin na gawin. Bukod sa Luna, binabaha pa rin ang ibang lugar sa probinsya. Nakapagtala ng flash flood sa Aringay. May baha rin sa Bawang at San Fernando City. Itong patuloy po na pag-ulan na nararanasan po natin due to habagat, may mga possible incidents pa po ng flooding na maitatala po. Nanatili sa normal level ang mga river system sa probinsya, pero pinaghahandaan ng otoridad ang pagtaas ng antas ng tubig sa mga ilog dahil sa patuloy na pag-ulan sa kabundukan. Mga kapuso, tuloy-tuloy po ang gagawing monitoring ng provincial government, ganoon din ang iba't ibang LGUs sa mga river systems sa probinsya ng Pangasinan at maging sa mga eskwelahan na nalubog sa baha. Samantala ngayong araw ay ipagpapatuloy naman ng otoridad yung pamamahagi ng relief pack sa mga apektadong residente. Yan muna ang latest mula dito sa probinsya ng La Union.